Kabanata 1151. Nagpasya si Zachary na sabihin kay Johan hindi lamang dahil nagtitiwala siya rito, kundi nag-aalala rin siya na baka hindi maging epektibo ang paggamot. Madalas na sensitibo ang mga tao sa kanilang pisikal na kondisyon. Kahit na optimistiko ako, hindi ko maiwasang isipin na baka hindi na ako magising kung makatulog ako balang araw. At kung dumating ang araw na iyon, sana ay hindi na muling magulo ang knock group. Kaya, kailangan kong gawin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat. Nang maayos na ang lahat sa knock group, sinimulan ni Zachary ang kanyang paggamot. Nilinis ni Reyna ang buong gusaling medikal at nagdala ng mga kagamitang medikal bilang paghahanda para sa paggamot ni Zachary. Katulad nito, inayos ni Reyna ang pananatili ng medical team mula sa Erihal sa Southridge. Inilipat ni Mrs. Ralston ang karamihan sa mga nakababatang katulong kay Spencer habang ang mga may karanasan ay nakadestino sa gusaling medikal. Ang dahilan sa likod ng pagbabago ng mga tauhan ay upang matiyak na maaalagaan ng mabuti si Zachary, at upang maiwasan ang pagkalat ng balita sa publiko. Ibinalik ni Spencer si Jamie sa kay Henry's Garden Villa upang manatili pansamantala. Pinayagan din ni Spencer si Jamie na bumalik sa paaralan. Gayun din, si Jamie ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Marino at dalawa pang kawani ng medikal noong wala si Zachary para sa paggamot. Noong gabi bago umalis si Jamie, tumakbo siya kay Zachary at nagtanong, "Daddy, bakit ninyo kami pinapunta ni Mr. Spencer sa Garden Villa? Ayaw mo na ba sa akin?" "Siyempre hindi, kalokohan. Anak kita, bakit kita iiwan?" Hinimas ni Zachary ang kanyang ulo at ngumiti. "May sakit ako at kailangan kong magpagamot. Kaya, napagpasyahan kong manatili ka kay Mr. Spencer dahil hindi ko na kayo maaalagaan ngayon." "Anong problema, Daddy? May sipon ka ba o ano?" Nag-aalalang tanong ni Jamie. Mahirap ipaliwanag. Tumigil si Zachary. "Medyo mahirap ang sakit ni Daddy at kailangan ng kaunting panahon bago ako gumaling. Kung magiging maayos ang lahat, magiging kasing lusog ako ng kabayo sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos, maaari na tayong maglakbay papuntang Erihal para kunin sina Mommy, Robbie, at Ellie." "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Jamie sa takot. "Daddy, sinabi mo ba na baka mamatay ka?" "Oo." Tumango si Zachary. "Baka mamatay ako." "Hindi. Ayokong mamatay si Daddy." Kumapit si Jamie sa leeg ni Zachary at sumigaw ng malakas. Agad na napuno ng iyak ang silid dahil lahat ay nalungkot sa pangyayari. Malungkot na yumuko sina Bruce at Ben habang pinupunasan ni Mrs. Ralston ang luhang tumulo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto ni Spencer na aliwin si Jamie, ngunit walang kapantay ang boses nito sa malakas na iyak ni Jamie. Hindi pinigilan ni Zachary si Jamie, sa halip, hinayaan niya itong umiyak hanggang sa mapagod ito at maging paus ang boses nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiwalay sa kanya at pinunasan ang kanyang mga luha. "Tapos ka na ba? Maaari ba tayong mag-usap ng lalaki sa lalaki?" Patuloy na humihikbi si Jamie habang tumatango na may luha sa kanyang mga mata. Kunin mo ito at panasan mo ang iyong mga luha bago ka umupo." Inabutan siya ni Zachary ng ilang piraso ng tissue. Kinuha ito ni Jamie at pinunasan ang kanyang mga luha at hinipan ang kanyang ilong. Ang kanyang mapula at namamagang mga mata ay sinalubong ang tingin ni Zachary. "Daddy," muling nabulunan si Jamie. Isang sandali na lang bago mamatay ang mga tao, si Jamie ay marahang tinitigan siya ni Zachary. "Lahat tayo ay kailangang harapin ang kamatayan balang araw, at huwag kang panghinaan ng loob kapag nahaharap ka sa mga hamon." "Pero ayaw kong mamatay ka, Daddy." Sumimangot si Jamie habang nakatingin kay Zachary, na naluluha ang mga mata. Hindi pa rin handa si Daddy na mamatay. Tumawa si Zachary. "Gusto ko pa ring iuwi sina Mommy, Robbie, at Ellie. Gusto kong mapanood kayong tatlo na maging binata at makita kung anong klaseng babae ang pakakasalan ng ating munting Jamie." Humahagik-hag si Jamie sa tawa at may munting bulan na lumabas sa kanyang ilong. Mabilis niya itong tinakpan ng tisyo sa kahihiyan. "Titigil ka na ba sa pag-iyak ngayon?" Kinurot ni Zachary ang mga pisngi ni Jamie. "Hindi ako siguradong mamamatay, posibilidad lang iyon. Kaya hindi tayo dapat magalit sa isang bagay na hindi pa nangyari, di ba? Dapat nating harapin ang hinaharap natin ng may katapangan."
Kaya, magpapagamot si Daddy. Ikaw naman, Jamie, dapat kang mag-aral ng mabuti at ilihim ito kina Mommy, Robbie, at Ellie. Ha? Bakit? Gulat na tanong ni Jamie. Alam kong may mga video call kayo ni na Robbie at Ellie araw-araw, di ba? Tanong ni Zachary. Lahat kayong tatlo ay nagbabahagi tungkol sa bawat maliit na detalye. Kaya, sa palagay ko ay sinabi mo rin sa kanila na nagkasakit ako, di ba? Ako, nag-alangan si Jamie. Ayokong mag-alala sila. Kaya pwede mo bang ilihim ito? Hinimas ni Zachary ang kanyang ulo. Sa ganoong paraan, makakapagpagamot si Daddy nang walang inaalala. Pagkatapos, pupunta tayo sa Erie Hall para makipagkita sa kanila kapag gumaling na ako. Sige, nakumbinsi si Jamie at tumango ng seryoso. Huwag kang mag-alala, Daddy, hindi ko sasabihin sa kanila ang kahit isang salita tungkol dito. Pero kailangan mong mangako sa akin na gagaling ka. Hihintayin kita. Muling nabasag ang boses ni Jamie. Alam ko, niyakap siya ni Zachary. Maging mabuting anak ka, ha? Magsikap tayo ng magkasama at magkikita tayo sa loob ng ilang buwan. Nakuha mo. Nang hapong iyon, parehong umalis sina Spencer at Jamie. Lumingon si Jamie kay Zachary at kumaway habang papalayo ito sa kanya. Ngumiti si Zachary habang pinapanood silang umalis. Nang wala na ang convoy, napahawak siya sa kanyang puso sa sakit at natamba. Mr. Knock, nagmadali sina Ben at Bruce na habulin siya. Dapat kang magpagamot agad. Wala na tayong oras na dapat sayangin. Ako na ang bahala sa mga ito ngayon din. Kumilos si Reyna nang walang ibang sinasabi. Gayunpaman, pinigilan sila ni Zachary. Teka, may isa pa akong hindi pa nagagawa. Mr. Knock, sabihin mo sa akin kung ano yun at aayusin ko, nag-aalalang sagot ni Bruce. Ibalik mo ako sa aking kwarto. Parehong ibinalik siya ni Ben at Bruce sa kanyang kwarto. Samandal si Zachary sa sofa at nag-utos sa mahinang boses. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Iniabot ni Ben sa kanya ang kanyang telepono habang dinadial ni Zachary ang numero ni Charlotte nang nanginginig ang mga kamay. Dati, binoblock ni Charlotte ang numero niya pero binura niya ito noong pareho silang nasa misyon na iligtas ang mga bata. Dinial ni Zachary ang numero pero walang sumasagot. Nakinig ng mabuti si Zachary habang walang tigil ang pagring ng linya. Hindi niya maiwasang malungkot. Baka ayaw niyang sagutin ang tawag ko. O baka hindi siya available. Kumikirot ang puso ni Zachary sa isiping iyon. Kasama ba niya si Louis sa mga sandaling ito? Kaya ba hindi niya masagot ang tawag ko? Biglang tumigil ang tunog ng beep at nakonekta ang tawag. Ngunit, hindi nagsalita ang sumagot. Maikling sabi ni Zachary, "Hello." At may narinig siyang pamilyar ngunit malamig na boses. "May maitutulong ba ako?" Boses iyon ni Charlotte. Bagamat kasing lamig ng yelo ang boses niya, labis na natuwa si Zachary nang marinig muli ang boses nito. Dali-dali siyang umupo ng tuwid at inayos ang kanyang damit at buhok. Kahit natawag lang iyon, pakiramdam niya ay nakikita siya ni Charlotte. "Ibababa ko na ang tawag kung wala kang sasabihin," malamig na sabi ni Charlotte. Sandali lang, tawag ni Zachary. Sa kasamaang palad, hindi niya alam ang susunod niyang sasabihin. "Ano ang gusto mo?" tanong ulit ni Charlotte. Ayos lang ba ang kalagayan ng mga bata? Naglakas loob si Zachary na magsimula ng usapan. Pero, wala naman itong importante o interesante. Nasa iyo ang numero nila. Bakit hindi mo na lang sila tawagan? Mungkahi ni Charlotte. Oo. Pakiramdam ni Zachary ay parang walang patutunguhan ang usapan. "Ikaw naman." "Ayos lang ako," mayabang na sagot ni Charlotte. "May iba pa ba?" "Nakita ko ang balita," sabi ni Zachary. "Talaga bang ikakasal ka na kay Louis? Sa tingin mo ba ay magbibiro ako sa mga ganoong bagay?" tanong ni Charlotte. "Mahal mo ba siya?" bigla ang sabi ni Zachary ngunit pinagsisihan niya ito ng sandaling iyon. "Hindi mahalaga kung mahal ko siya o hindi. Naniniwala akong lalago ang aming nararamdaman sa paglipas ng panahon," sagot ni Charlotte. "Ito ba ang dahilan bakit ka tumawag? Hindi mo ba iniisip na medyo pambata ito?" Bawat pangungusap na binigkas ni Charlotte ay puno ng agresyon, bukod pa sa may bahid ng hindi natatagong pagkainip at sarkastiko. Sa malapit, sina Ben at Bruce ay nagsisimulang hindi ito matiis.
Kailan pa nagpakumbaba ng ganito ang kanilang amo, si Mr. Zachary? Pagkatapos, may sinabi si Zachary na mas mapagpakumbaba pa, gusto ko lang marinig ang boses mo. Sa katunayan, hindi niya alam ang gusto niyang sabihin at ang gusto lang niya ay marinig ang boses nito. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin nito. Hanggat nararamdaman niya ang presensya nito, may lakas ng loob siyang sumulong. Sa kabilang linya, natahimik si Charlotte. Kung may sinabi pa siyang ibang salita, maiinip siya at magre-rebelde ngunit nang sabihin niya ito, sumasakit ang kanyang puso. Akala niya ay maaari siyang maging walang pakialam ngunit madali nitong naapektuhan ang kanyang emosyon. Ang sakit ng puso na naramdaman niya ay parang tinusok ang kanyang puso ng isang matalas na sandata. Parang totoo at matindi ang pakiramdam nito. May narinig akong tunog ng mga yabag mula sa labas at bumalik sa kanyang katinoan si Charlotte. Malamig niyang sinabi, huwag mo na akong tawagan ulit. Ingatan mo ang iyong sarili. At pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Bumaba ang kamay ni Zachary na nakahawak sa telepono at sumandal siya sa sofa habang pagod. Unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Mr. Zachary, sa kabilang linya, Danrick. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang telepono at lumingon upang tingnan si Danrick na kakapasok lang. Oo, umupo si Danrick sa sofa, kinuha ang tasa ng tsaa na inialok ng katulong, at unti-unting sinimulang kainin ito. Umuwi na sina Sir Robert at Louise. Kagagaling ko lang sa airport. Tiningnan ni Charlotte si Danrick nang may nag-aalalang mga mata. Kumusta ang iyong mga pinsala? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Tiningnan siya ni Danrick na nakasimangot. Sa loob ng ilang araw, aayusin ang mga plano tungkol sa seremonya ng kasal at pagkatapos, pumunta sa Pil-Ere kasama ang mga bata. Pupunta sa Pil-Ere. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte na nagulat. Bakit? Gawin mo lang ang sinasabi ko sa iyo. Hindi na ipapaliwanag ni Danrick ang dahilan. Hindi mapakali si Charlotte. Tila nasa problema si Danrick, at ang paghiling sa kanya na pumunta sa Pil-Ere ay para mailigtas siya sa panganib. Isa pang bagay, itinaas ni Danrick ang kanyang mga mata upang salubungin ang mga mata niya at pagkatapos, idinagdag, ang mga share ng kumpanya, gusto ko silang kunin pabalik. Sige. Kailan natin gagawin ang mga formalidad? Sa katunayan, mas maaga pa niyang napagpasyahan na ibalik ang mga share na iyon sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ang ihahatid ng hinaharap. Ayaw niya itago ang mga ito. Bukas ng umaga, 10:00. Ibinaba ni Danrick ang kanyang mga mata. Hihintayin ka ng pangkat ng mga abogado sa opisina. Ihahatid ka ni Sean. Tandaan na huwag kang maapektuhan kahit sino pa ang magsabi sa iyo ng kahit ano. Umuwi pagkatapos pumirma sa mga papeles. Naiintindihan mo ba? Oo, tumango si Charlotte. Anong nangyayari, Danrick? Maaari mo ba sa akin na ipaalam? Marahil, makakatulong ako. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Pinutol siya ni Danrick. Sige, maaari ka nang umalis. Danrick, gusto pa sanang magsalita ni Charlotte ngunit sumenya si Danrick, ibig sabihin ay dapat na siyang umalis, kaya umalis siya. Sinamahan siya ni Sean pababa, at mahinang sinabi sa kanya, nag-iwan si Mr. Lindbergh ng ilang ari-arian para sa iyo. Bagamat hindi kasing halaga ng mga shares na iyon, sapat na ang mga iyon para sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bata tungkol sa paghahanap buhay para mabuhay. Mayroon bang nakikipagkompetensya para sa mga shares? Nag-aalangan na tanong ni Charlotte. Noong panahong ibinigay sa kanya ni Danrick ang mga shares na iyon, gusto na niyang ibigay sa kanya ang kapangyarihan sa mundo ng negosyo habang buhay siya, at hindi na kailangang yumuko kaninuman. Nang tumanggi siya, sinabi niya na ang mga iyon ay kay Tia Isabela. Isa siyang mapagmataas na tao na hindi basta-basta babawiin ang ibinigay, maliban na lang kung ang regalo na ito ay naging bomba na maglalagay sa panganib sa buhay ng may-ari. Mabuti naman at naiintindihan mo. Sabi ni Sean, habang nakakunot ang noo, talagang mabuti ang intensyon ni Mr. Lindbergh para sa iyo. Dapat mong gawin ang itinagubilan niya. Bukod pa rito, dapat mong sundin siya na umalis sa Erihal pagkatapos makumplito ang mga formalidad. Gusto kong manatili at makipaglaban kasama niya. Mahigpit na nagkunot ang mga kilay ni Charlotte. Hindi ako basta-basta makakalayo sa gulo. Kailangan mong umalis, sabi ni Sean sa mahinang boses.
Hindi lang iyon, kundi dapat mo ring tulungan si Mr. Lindbergh na makasama ang isang tao. Habang pauwi, napaisip si Charlotte kung ano ang ibig sabihin ni Sean sa huling pangungusap niya. Nang magtanong siya, hindi na niya ibinunyag pa ang anumang bagay, maliban na lang na pagkatapos ng pagpirma sa mga papeles, gagawa sila ng mga karagdagang kaayusan. Lalong naka-curious si Sean sa kanya. Naalala niya na binanggit ni Zachary na may kasintahan si Danrick at nagkaroon sila ng anak. Gayunpaman, hindi pa ito pinag-uusapan ni Danrick ang tungkol dito. Ang binanggit ni Sean ngayon lang ay nagpapaniwala sa kanya na totoo ang tsismis. Posible kayang ang taong sinabi ni Sean na dapat niyang isama para kay Danrick ay ang anak na minamahal niya. Kung totoo iyon, isa itong mabuting gawa. Gayunpaman, mas nakaramdam ng kapanatagan si Charlotte nang mapagtanto niya na may mahalagang papel siyang ginagampanan. Sa paano man lang, may ginagawa siyang nakakatulong para kay Danrick. Tila, plinano ni Danrick ang emergency na ito. Tama si Sean, dapat ko siyang bantayan ngayon at huwag mag-alala tungkol sa ibang mga bagay. Isang maliit at magandang figure ang sumugod palabas ng kastilyo, na pumutol sa kanyang pag-iisip. Mommy. Lumingon si Charlotte para tingnan. Si Ellie pala iyon, tumatakbo palabas ng kastilyo na nakasuot ng magandang puting cashmere coat. Agad na lumapit si Charlotte at binuhat siya. Ellie, bakit ka nasa labas? Malamig sa labas. Nami-miss kita, Mommy. Niyakap ni Ellie ang leeg ni Charlotte na parang isang matamis na sanggol. Mabait na bata si Ellie. Hinaplos ni Charlotte ang kanyang buhok, malumanay na nagsalita. Lumabas ako ngayon para maglakad-lakad. Tingnan mo, babalik na ako. Mommy, pakakasalan mo ba si Sir Luis? Tanong ni Ellie sa mahinang boses. Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos niyan? Magpakasal man si Mommy o hindi, hindi maaapektuhan ang pagmamahal ko sa inyong lahat. Hinalikan ni Charlotte ang noo ni Ellie. Kayong lahat ay mananatili na lamang na mga anak ni Mommy. Walang makakapagpabago niyan. Paano si Daddy? Nabasag ang boses ni Ellie. Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Nang marinig ang mga salitang ito, nanlumo ang puso ni Charlotte. Ilang beses na siyang nakipag-usap sa mga bata. Imposibleng magkasama silang muli ni Zachary, ngunit may mga inaasahan pa rin ang mga bata. Ano ang magagawa niya? Paulit-ulit lang ang kaya niyang ipaliwanag sa kanila, walang kapaguran. Naghiwalay na sina Mommy at Daddy. Alam ko. Malungkot na yumuko si Ellie. Mabuting bata, kinarga ni Charlotte si Ellie papasok. Gutom ka na, gagawa ako ng dumplings para sa iyo ngayon. Tutulong ka ba? Oo, tutulong ako. Mabilis na naagaw ng atensyon ni Ellie ang atensyon mula sa kanyang daddy patungo sa paggawa ng dumplings kasama si Charlotte sa kusina. Mula sa koridor sa ikalawang palapag, pinanood ni Robbie ang lahat ng nangyayari. Walang imek, bumalik siya sa kanyang sariling kwarto para ipagpatuloy ang pagbabasa ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. Kinabukasan, naputol ang koneksyon sa internet. Walang computer ang maaaring gamitin online. Kahit ang TV ay hindi maaaring gamitin para sa panunood ng balita. Alam niyang ito ang tagubilin ng kanyang mommy. Alam niya ang nangyayari, pero kailangan pa rin niyang makakita ng patunay. Ngayon lang, narinig niya ang tunog ng kotse at bababa na sana siya para hanapin ang mommy niya pero nakita niya itong buhat si Ellie sa loob ng bahay na parang inaalaw siya kaya naisip niya. Mukhang ikakasal na talaga si mommy sa iba. Walang magiging pagkakasundo ang pamilya. Nalungkot si Robbie kaya kinuha niya ang kanyang smartwatch para tawagan si Jamie pero nang mag-isip siya, hindi niya ito pinansin. Marahil ay hindi pa alam ni Jamie ang balita kaya mas mabuting hayaan na lang siyang maging malaya ng mas matagal. Pero, paano naman si Daddy? Kumikirot ang puso ni Robbie nang maisip niya ang kanyang daddy. Naalala niya na hiniling sa kanila ni Daddy na huwag makialam sa mga gawain ng mga matatanda at may sarili ring paraan ng mommy niya. Sa pag-iisip kaya dapat nila itong suportahan sa lahat ng paraan. Napaka-maalalahanin ni Daddy kay mommy kaya bakit siya iniwan ni mommy? Hindi niya talaga maintindihan ang nararamdaman ng mga matatanda pero pakiramdam niya ay may dahilan si mommy sa desisyon nito. Nagtiwala siya sa mommy niya ngunit naawa rin siya sa kanyang daddy. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Kabanata 1155.
Sa mga sumunod na araw, nagsimulang formal na tumanggap si Zachary ng saradong paggamot. Matapos siyang suriin ng medical team, malinaw na hindi dapat magkaroon ng anumang panghihimasok mula sa labas habang isinasagawa ang paggamot, kung hindi ay mawawala ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap. Bukod dito, hindi nila magagarantiya na ang lahat ng lason ay tuluyang maaalis. Tutal, sa nakaraang insidente, noong ginagamot nila si Charlotte, pansamantala lamang itong hakbang upang matulungan siyang manatiling buhay. Sa huli, kinailangan nilang umasa kay Francesco. Ang maalamat na si Francesco ay walang tiyak na tirahan at palagi siyang naglalakbay. Matagal bago natagpuan ni Danrick siya. Nang panahong iyon, natapos na ang paggamot kay Charlotte, na nag-iwan ng ilang mga side effect. Hindi na muling masimula ni Francesco ang proseso ng paggaling kaya gumawa siya para sa kanya ng isang potion na iinuman tuwing ang sakit ay babalik upang mapamahalaan ang sakit. Ngayon, si Zachary ay nasa katulad na sitwasyon. Upang hindi makaligtaan ang pinakamahusay na oras ng paggamot, kailangan muna niyang tumanggap ng paggamot. Walang makakahulas sa mga susunod na resulta, ngunit kahit papaano ay maaari siyang manatiling buhay. Upang maiwasan ang atensyon ng publiko, isinara ang Southridge, at naiwan lamang ang ilang tapat na nasasakupan at mga kasambahay, na hindi pinapayagang pumasok o umalis kung nais nila. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Hindi nagpakita si Zachary. Sinabi ng mga senior executive ng Divine Corporation na si Zachary ay pumunta sa M-Nation upang pangasiwaan ang mga gawain ng himpilan at hindi inaasahang babalik sa HCT sa malapit na hinaharap. May mga chismis at haka-haka na hindi pumunta si Zachary sa M-Nation kundi isinara ang kanyang sarili dahil siya ay nalulumbay at nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa dahil ang kanyang tanging pag-ibig ay naghahandang magpakasal sa iba. Hindi nagtagal, may mga haka-haka kung saan talaga napunta si Zachary. Hindi tumugon ang Divine Corporation at Knock Group sa mga haka-haka at chismis na iyon. Anuman ang tanong, ang kanilang tugon ay babalik si Mr. Knock pagkatapos ng 2 buwan. Samantala, sa Erihal, narinig ni Charlotte ang balita mula sa HCT at medyo naguluhan siya. Kahit na talagang nalulungkot at walang pag-asa si Zachary sa kasal nito kay Luis, hindi naman siya maaaring malungkot ng ganito kalaki, hindi ba? Pareho silang mga kilalang tao na may malaking kapangyarihan na ang mga trabaho ay nakakaapekto sa lipunan, kaya mahalaga para sa kanila na huwag mabigo ng kanilang personal na buhay. Gayunpaman, nasa kanya ang gawin ang gusto niya at wala itong pakialam sa kanya. Kaya, inalaw ni Charlotte ang sarili ngunit nababagabag pa rin siya. Tinanong niya si Robbie kung nakipag-ugnayan na ba ito kay daddy niya. Sinabi ni Robbie na hindi niya makontak ang telepono ni daddy niya nitong nakaraang 2 linggo at sinabi ni Jamie na pumunta si daddy sa M-Nation. Nasa kay Mr. Spencer siya pansamantala. Nang magtanong pa si Robbie, sinabi ni Jamie na kailangan na niyang umalis para sa paaralan. Naramdaman ni Robbie na kakaiba ito. Nararamdaman niya na hindi sinasabi sa kanya ni Jamie ang lahat. Habang nagtatanong siya, mas umiiwas si Jamie sa kanyang mga tanong. Sa wakas, tumigil na si Jamie sa pagtanggap ng kanyang mga tawag. Ikinwento ito ni Robbie kay Charlotte at nagtanong siya sa nag-aalalang tono, "Mommy, may nangyari bang masama kay Daddy?" Wala naman siguro, inalo siya ni Charlotte, na sinasabing, posibleng abala talaga siya sa headquarters sa M-Nation. Kahit gaano kaabala, hindi naman kailangang putulin ang lahat ng komunikasyon. Sobrang balisa si Robbie. Masyado ba siyang abala kaya hindi niya man lang masagot ang telepono? Isa pa, pakiramdam ko may itinatago si Jamie sa aking kakaiba. Mommy, nami-miss ko na sina Daddy at Jamie. Tumulo ang luha ni Ellie nang maisip niyang may nangyari sa daddy niya. Babalik na tayo para makita sila. Ellie, aaluhin na sana ni Charlotte ang kanyang anak na babae nang may malakas na kumatok sa pinto. Miss Lindbergh, ito ay mabigat. Binuksan ni Charlotte ang pinto at nagtanong sa mahinang boses, anong problema? Yumuko si Lupin malapit sa kanyang tainga at bumulong ng ilang salita. Nagbago ang mukha ni Charlotte at agad siyang sumagot. Ihanda mo na ang kotse, magpapalit ako at bababa na ako ngayon. Oo, mabilis na bumaba si Lupin para ayusin ang sasakyan. Niyakap ni Charlotte sina Robbie at Ellie,
at malumanay na kinausap sila, Robbie at Ellie, pupunta ako sa bahay ni Tio Dan. Maging maayos kayong dalawa, medyo malate na ako sa pag-uwi. Mommy, kailan tayo uuwi? Tiningnan ni Ellie ang kanyang mommy na may pagtatanong. Ellie, pagkatapos ng 45 araw, paggagaling ka ng lubusan. Pagkatapos, susunduin ka ni Daddy, sabi ni Charlotte sa kanya, na hawak ang kanyang mukha, sigurado akong maayos ang iyong daddy. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi namin makontak si Daddy ngayon at nag-aalala ako. Puno ng luha ang mga mata ni Ellie at bakas ang pagkabalisa sa kanyang munting mukha. Hayaan mong ako na ang gumawa niyan. Ako ang makikipag-ugnayan sa kanya, pinakalma siya ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, hintayin mo lang ako, okay? Oo, napanatag si Ellie at masunurin siyang tumango. Mommy, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Tiningnan ni Robbie ang oras. Gabi na ngayon sa H-City. Pag-uwi mo mamayang gabi, umaga na roon. Maaari mong subukang tawagan si Daddy kung maaabot na ang kanyang telepono. Sige, hinaplos ni Charlotte ang ulo ni Robbie, at nagpalit ng damit, at umalis. Sa loob ng 2 linggo, nailipat na ni Charlotte ang mga shares at bumitiw na siya sa Board of Directors ng Lindbergh Corporation. Natapos na rin ang lahat ng paghahanda para sa kasal sa Zendale. Kapag naayos na ang lahat, si Danrick ang mag-aasikaso para makapunta siya sa F-Nation. Gayunman, kanina lamang ay sinabi ni Lupin na may nangyaring insidente sa lugar ni Danrick at kailangan niyang pumunta roon. Kinabahan si Charlotte, nasugatan na naman ba si Danrick? Hindi pa namin alam, nakakunot noong sagot ni Lupin. Ang sabi lang ni Sean ay kailangan mong magmadali papunta roon. Magmaneho ka ng mas mabilis. Nagmamadaling utos ni Charlotte kay Morgan. Roger, mabilis na nakarating ang sasakyan sa kastilyo ni Danrick. Pagkababa ng kotse, tumakbo agad si Charlotte papasok sa kastilyo. Nasaan si Sean? Miss Lindbergh, nasa itaas si Sean. Dinala siya ng isang tauhan paakyat. Huwag kayong kabahan. Paparating na si Mr. Lindbergh. Wala si Danrick sa bahay. Nagulat si Charlotte. Nasaan siya? Miss Lindbergh. Lumabas si Sean mula sa silid-aklatan at sinenyasan ng ibang tauhan na umalis. Anong nangyari? Tanong ni Charlotte na nakakunot ang noo. Pumasok ka muna. Binuksan ni Sean ang pinto ng silid-aklatan na tila may misteryo. Puno ng kuryosidad si Charlotte habang sumusunod at nang makita ang nasa loob, napahinto siya sa pagkagulat. Sa silid ay may 3 napaka-cute na mga batang babae na mga 2 taong gulang. Lahat sila ay magkakamukha, kasing ganda ng mga manika, at agad na nahulog ang loob ni Charlotte sa kanila. Ito, napatingin si Charlotte sa 3 bata sa pagkagulat. Ano ito? Naipagawa na ang DNA test. Lahat sila ay mga anak ni Mr. Lindbergh. Itinuro ni Sean ang 3 bata at nagsalita ng may pag-aalangan. Para sa kanilang kaligtasan, nais ni Mr. Lindbergh na ikaw ang magdala sa kanila sa F-Nation. Natigilan si Charlotte. Hindi siya makapaniwala. Narinig na niya noon na may anak daw si Danrick sa labas, ngunit hindi niya akalaing 3, at ganito pa kabata. Hindi rin niya inasahang makakita ng 3 napakagandang batang babae. Oh, sino ang magandang babae na iyon? Ang isa sa kanila na nakaupo sa bangko ng piano ay tumingin kay Charlotte ng may kuryosidad. Kamukha niya si Daddy. Siguro kapatid siya ni Daddy. Ang isa namang batang babae na nakaupo sa mesa at nagsusulat sa dokumento gamit ang panulat ni Danrick ay tumingin kay Charlotte at nagsalita na parang marunong. Dapat tawagin natin siyang Auntie. Auntie, ang isa pang cute na batang may natural na kulot na buhok ay gumapang mula sa sofa, kumapit sa pantalon ni Charlotte, at tumayo. Auntie, yakapin mo ako. Mabuting bata. Mabilis na yumuko si Charlotte at binuhat ang bata. Habang tinitingnan ng kanyang kulot na buhok at maamong mukha, napangiti siya. Ano ang pangalan mo? Alpha. Masunuri na sagot ng bata habang hinihipo ang mukha ni Charlotte at pinag-aaralan ito ng may kuryosidad. Kumusta ka, Alpha? Ako si Auntie Charlotte. Pakilala niya sa sarili. Pagkatapos ay tinanong niya ang batang nasa piano. At ikaw, anong pangalan mo? Beta. Binubuksan ng batang babae ang takip ng piano, gustong tumugtog. Halos maipit ang kanyang daliri.
Mabilis na nilapitan ni Charlotte at hinawakan ang takip ng piano habang pinapakalma ang bata. Iha, huwag ka munang mag-play. Sa susunod, si Auntie Charlotte ang magtuturo sa'yo kung paano tumugtog, okay ba? Marunong akong tumugtog. Ako ang pinakamagaling tumugtog, Auntie Charlotte, sabi ni Beta habang sinisingot ang ilong at seryosong nagsalita. Ibig niyang sabihin huwag kang makialam, sabi ng batang babae na nasa desk. Ni hindi pa siya tumingin kay Charlotte bago bumati, ako si Gamma, Auntie Charlotte. Hi! Hindi napigil ang matawa ni Charlotte. Napakakaiba at nakakatawa ng mga pangalan ng mga bata kaya hindi mo talaga makakalimutan. Gayunpaman, napaka-cute talaga nila. Medyo kamukha sila ni Ellie noong bata pa ito. Ang kaibahan lang ay likas na makapal at kulot ang kanilang buhok. Bukod pa roon, halatang mestisa ang mga bata kaya mukha silang mga manika. Palayaw lang ang mga iyon. Wala pa silang mga legal na pangalan, paliwanag ni Sean. Nasaan ang kanilang ina? Tanong ni Charlotte na ibinaba pa ang boses. Iyan, mahaba-habang kwento, sagot ni Sean na tila hirap ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos ay iniba ang usapan, huwag muna natin pag-usapan iyan. Handa na ang private jet, at iniutos ni Mr. Lindbergh na dalhin ko kayong lahat sa paliparan ng alauna. Ipinagkakatiwala niya sa iyo ang mga bata. Pakialagaan mo sila. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Charlotte. 12:00 na ngayon, tapos aalis tayo ng alauna. Oo, sagot ni Sean. Mangyaring ipahanda mo agad sa mga tauhan mo ang mga gamit. Ipaliwanag na lang ni Mr. Lindbergh sa iyo mamaya ang sitwasyon, at aalis tayo kaagad pagkatapos. Kailan babalik si Danrick? Tanong ni Charlotte habang nakakunot noo. Malapit na, sagot ni Sean. Tiningnan niya ang relo at nagdagdag, 10 minuto na lang at nandito na siya. Wala nang nagawa si Charlotte kundi utusan si Lupin na ipahanda ang mga gamit at ayusin ang mga dokumento sa pagbiyahe. Pinagbigay alam din niya kina Robbie at Ellie na aalis sila ng alauna. Mabilis na kumilos si Lupin upang maihanda ang lahat. Nagkaroon ng kaunting oras si Charlotte kaya umupo siya sa sofa upang makipagkwentuhan sa 3 bata. Mas malambing at madaldal si Alpha. Umakyat siya sa kondangan ni Charlotte at walang tigil sa pagkukwento. Si Beta naman ay abala pa rin sa pagtugtog ng piano, habang si Gamma ay nagsusulat sa mesa. Charlotte Lindbergh. Mabilis na pumasok si Danrick, binuksan ng malakas ang pinto ng silid-aklatan. Nang makita ang mga bata, ang karaniwan niyang malamig at walang emosyon na ekspresyon ay biglang nagbago. Mas lalong lumalim ang kanyang kunot sa noo. Daddy, sabay-sabay na tumakbo ang 3 bata papunta kay Danrick nang makita siya. Si Alpha ay may hawak pang bagong bukas na pakete ng yogurt. Ilang hakbang pa lang, klak, natapilok siya at natapon ang yogurt sa kanyang mukha. Dinilaan naman niya ito gamit ang dila habang nakangiti. Itinakbo ni Beta ang kanyang munting paa at tumalon sa mga bisig ni Danrick. Ang hawak naman niyang music sheet ay dumampi sa gwapong mukha ng ama niya. Si Gamma, na nasa mesa, ay tumakbo rin palapit dala ang panulat at piraso ng mga papel. Tatakbo na sana siya upang yakapin ang kanyang daddy gamit ang maruruming kamay ng. Agad na kinuha ni Danrick ang dokumento mula sa kanya. Napakunot siya ng noo at sinaway, bakit mo dinumihan ito? Nasisira ng anak kong ito ang proposal para sa proyektong mahigit 10 bilyon ang halaga. Si daddy ay masama sa akin. Sumimangot si Gamma, at maya-maya lang ay, umiyak na siya ng malakas. Ang iyak niya ay agad na sinundan ng kanyang mga kapatid. Si Alpha at Beta ay sumabay na rin sa pag-iyak. Ang mga tinig nilang matinis ay nag-echo sa buong silid-aklatan. Napahawak si Danrick sa kanyang sentido habang nagsisimula ng sumakit ang ulo. Mga bata, huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak, pakiusap. Nagmamadaling sabi ni Sean na tila hindi alam ang gagawin. Huwag kayong umiyak, mga iha. Narito si Auntie Charlotte para protektahan kayo, okay? Agad na inalaw ni Charlotte ang mga bata sa harapan niya. Una niyang binuhat si Alpha na nakahandusay pa sa sahig. Ginamit niya ang basang tisyo upang panasan ang yogurt sa mukha nito bago kinuha ang music sheets kay Beta. Inilayo rin niya ang panulat ni Gamma at nilinis ang mga kamay nito. Sa wakas, hawak na ni Charlotte ang 3 bata habang nakangiti at mahinahong nagsalita,
mga bata, nakatira ako sa isang napakalaki at magandang kastilyo. May mga bata rin doon na pwedeng makipaglaro sa inyo. Gusto ba ninyong sumama? Oo, sabay-sabay na tinaas ng tatlong munting bata ang kanilang matatabang kamay at masiglang sumagot. Kung gayon, kailangang maging mabait kayo at kainin ang inyong mga merienda, okay. Pagkatapos nyun, isasama ko kayo pauwi sa akin. Maamong pinakalma ni Charlotte ang mga bata upang makakain sila ng merienda sa kabilang silid. Ipinabantay niya kina Lupin at dalawang kasambahay ang mga bata. Sige, tugon ng mga bata na nakangiti ng maliwanag. Ang babait ninyong mga bata, papuri ni Charlotte habang hinahaplos ang kanilang magagandang kulot na buhok. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid-aklatan. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Danrick nang makita ang magulong silid. Isa siyang labis na malinis at may bahagyang OCD, kaya hindi siya mapakali kapag magulo ang paligid. Hindi mo talaga maiwasan, paliwanag ni Charlotte habang nililinis ang paligid. Ngunit natutuwa akong malaman na may mga anak ka na pala. May mga tsismis noon na bakla raw si Danrick, at halos naniwala na rin si Charlotte sa sabi-sabi. Hindi naman siya masisisi, dahil hindi kailanman naging malibog si Danrick at hindi rin napapalingon sa mga babae, gaano man sila kaganda. Bukod pa roon, ayaw na ayaw niyang may lumalapit sa kanya na babae. Parang nasusuklam pa nga siya sa ideya ng pagmamahal. Laging ilag si Danrick sa mga babae, pero 33 taong gulang na siya. Imposibleng sa ganitong edad at wala pa ring karanasan. Kaya siguro kumalat ang tsismis na bakla siya. Maging si Charlotte ay naniwala rin noon. Ngunit, normal pala talaga siyang lalaki. Nagtaka si Charlotte, ano kayang klase ng babae ang nakapagbukas ng puso ng lalaking ito? Anong dapat ikatuwa roon? Mga munting demonyo lang naman ang tatlong yun. Nakasimangot si Danrick. Halatang hindi pa siya sanay o marunong makihalubilo sa mga anak niya. Parang litong-lito pa siya at hindi alam kung paano kakausapin ang mga bata. Napatawa ng bahagya si Charlotte bago nagsalita, ang mga bata talaga ay likas na makulit. Sina Robbie, Jamie, at Ellie ay ganyan din noong bata pa sila. Sa totoo lang, si Jamie hanggang ngayon ay kasing kulit pa rin ng mga anak mong babae. Mas mabuti kung katulad sila ni Robinson. Iniisip ni Danrick na magiging perpekto ang lahat kung katulad lang ni Robbie ang bawat bata. Magkakaiba ang bawat bata, sina Alpha, Beta, at Gamma ay napaka-cute naman talaga. Gustong-gusto ko sila, nakangiting sabi ni Charlotte. Kung gusto mo sila ng ganyan, iyon na sila. Dalhin mo na ngayon din, tugon ni Danrick na tila hinihintay lang sabihin iyon ni Charlotte. Parang kaya mo talagang iwan ang mga anak mo. Alam ni Charlotte na nais lang ni Danrick na maging ligtas ang mga bata, kaya niya gustong isama ni Charlotte ang mga ito. Masamang tumingin si Danrick bago ibinaling kay Sean ang tanong, sino ang nagpadala sa mga bata? Dinala sila ng kartero sa kumpanya, mahinang sagot ni Sean. Mabuti na lang at napansin agad ni Gordon at nakipag-ugnayan sa akin. Ang babaeng iyon, galit na sabi ni Danrick na may ngit-ngit sa mga ngipin. Nagulat si Charlotte, anong klaseng babae iyon? Hindi ko akalain kaya niyang ipadala ang mga bata na parang pakete lang. Siguro wala na siyang magawa. Hindi pa natatapos ni Sean ang pangungusap nang patigilan siya ni Danrick. Napakadilim ng mukha ng lalaki na tila nakakatakot, kaya napayuko si Sean at hindi na muling nagsalita. Tumalikod si Danrick kay Charlotte at mariing sinabi, umalis ka ng eksaktong alauna. Dalhin mo ang tatlong demonyong yan sa pilere at humanap ng paraan para tumigil silang tawaging daddy ako. Huwag mong hayaang malaman ng kahit sino na mga anak ko sila. Naiintindihan, mahinahong tugon ni Charlotte. Hindi na siya nagtanong pa nang makita kung gaano kaseryoso si Danrick. Nangako na lang siya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga bata. Sige, umalis ka na, sabi ni Danrick bago siya tuluyang lumakad palayo. May gusto pa sanang sabihin si Charlotte ngunit pinigilan na lang niya ang sarili nang makita ang matatag na lakad ni Danrick palayo. Tara na, dalawa pang bata ang kukunin natin, magalang na paalala ni Sean. Ihahatid na kita ngayon. Sige, pumunta si Charlotte sa kabilang silid at mahinahong inaya ang mga bata na sumama sa kanya. Buti na lamang at hindi ganoon kalapit ang mga bata kay Danrick, at likas na tiwala at malapit sila kay Charlotte.
Kaya madali lang silang napapayag sa ilang salita. Pagpasok nila sa kotse, tumingin si Charlotte sa silid-aklatan sa ikalawang palapag. Hindi niya alam kung pinagmamasdan ba sila ni Danrick mula sa bintana, ngunit sinabi niya, "Mga bata, kumaway kayo at magpaalam kay Daddy." "Bye, Daddy," sabay-sabay na kaway ng mga bata sa bintana. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi lumitaw si Danrick sa bintana at hindi rin siya mukhang nalulungkot sa paghihiwalay gaya ng inaakala ni Charlotte. Inilipat ni Charlotte ang tingin sa bintana ng silid ng kanyang kwarto. "Wala, siguro inakala ko lang." Umiling si Charlotte sa pagkaasar bago isinakay ang mga bata sa kotse. Ang cute naman nito. Pagkasakay pa lang ni Alpha sa kotse ay nakita niya agad ang Barbie doll ni Ellie. Niyakap niya ito at agad na naglaro, kinakausap pa ang manika. "Ano ito?" Natuklasan naman ni Beta ang imbensyon ni Robbie na naiwan sa kotse. Paulit-ulit niya itong tinitigan ngunit hindi niya malaman kung paano ito laruin. Patingin nga, hiling ni Gamma bago kinuha ang imbensyon at pinaglalaroan ito. Hindi rin niya alam kung paano gamitin kaya binaklas niya ito. "Huwag mong baklasin yan." Aakma na sanang sawayin ni Morgan ang bata ngunit pinigilan siya ni Charlotte gamit ang kilos ng kamay. "Pwede naman nating ayusin uli mamaya." Matapos pagbukod-bukulin ang mga piraso, muling binalik ni Gamma sa pagkakabuo ng imbensyon. Lalo pa siyang naging seryoso habang ginagawa ito. Nainip naman si Beta. Inihiga niya ang ulo sa upuan at nakatulog. Isang matabang paa niya ay nakalaylay sa gilid ng upuan at bahagyang gumagalaw. Ang mga daliri naman niya ay marahang tumatapik na parang tumutugtog ng piano. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Charlotte habang pinagmamasdan sila. Hindi nagtagal at narating na nila ang patutunguhan. Tinulungan ni Charlotte at ng kanyang mga kasambahay ang mga bata na isuot ang kanilang mga coat bago sila bumaba ng kotse. Paakyat na sana sila sa bahay ng. Tumakbo si Ellie at nagsabi, "Mommy, Mommy," sabi ni Lupin na tayo ay. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi ng mapanganga siya. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang tatlong cute na bata. Napahinto rin ang tatlong bata nang makita si Ellie. Hinila nila ang kamay ni Charlotte at nagtanong, "Auntie Charlotte, siya ba ang batang sinasabi mo?" "Oo, pwede ninyong tawagin siyang Ellie," pagpapakilala ni Charlotte. "Ellie, sila ang mga." Saka lamang napagtanto ni Charlotte na hindi niya alam kung sino si Alpha, si Beta, o si Gamma. Magkakamukha kasi silang lahat. "Ako si Alpha," pakilala ng munting bata na may hawak pa ng Barbie doll. "At ako si Beta," sabi ng antuking bata na gusot ang isang bahagi ng buhok. Ngumiti siya kay Ellie at nagsabi, "Ang ganda mo, Ellie." "Ako si Gamma," dagdag naman ng batang may hawak ng imbensyon ni Robbie. Mula ulo hanggang paa ay tinitigan niya si Ellie bago nagtanong, "Anak ka ba ni Auntie Charlotte?" "Auntie Charlotte?" Gulat na tanong ni Ellie habang nakatingin kay Charlotte. "Mommy, sila ba ay mga anak ni Uncle Dan?" "Oo," sagot ni Charlotte na may ngiti. "Halika na, pumasok na tayo." Pagkatapos ay pinangunahan ni Charlotte ang lahat papasok sa kastilyo. Pagkapasok pa lang, biglang nagbago si Ellie mula sa pagiging masiglang bata tungo sa pagiging maalalahaning ate. Inanyayahan niya ang tatlong bata sa kanyang silid upang maglaro at tinanggap sila bilang mga bisita. Nasa sala noon si Robbie at naghihintay kay Charlotte nang makita niya ang mga triplets. Hindi niya napigil ang mapatulala. "Wow, ang gwapo niya." Sabay-sabay na pinalibutan ng tatlong bata si Robbie. Pinagmasdan nila ito na parang isang kakaibang nilalang. Nagtanong pa sila, kamukha niya si Daddy. Anak ba siya ni Daddy? Ano ba naman yan? Reklamo ni Robbie habang nakakunot noo. Mommy, sino sila? Mga anak sila ng Uncle Dan mo, sagot ni Charlotte. Ang mga pangalan nila ay Alpha, Beta, Gamma. Sabay-sabay na pagpapakilala ng tatlong bata na tila sanay na sa sabayang pagsagot. Natigilan sandali si Robbie ngunit agad ding nakabawi. Mga anak ni Uncle Dan. Oo, kumpirmadong sagot ni Charlotte sabay tango. Dalhin ko muna sila sa ikalawang palapag. Hintayin mo ako sa silid-aklatan. Sige.
Panandaliang inilagay ni Charlotte ang tatlong bata sa silid ni Ellie at pinabantayan kay Lupin. Pagkatapos ay dinala niya si Ellie sa silid aklatan at sinabi kina Robbie at Ellie, "Robbie, Ellie, aalis tayo patungong F-Nation, at isasama natin ang tatlong bata." Kabanata 1160. Hindi ko alam na may mga anak si Uncle Dan. Bakit bigla na lang lumitaw ang tatlong iyon? Napagawa na ba ng DNA test? Tanong ni Robbie na puno ng pagdududa. Ubu, kasalukuyang umiinom ng tsaa noon si Charlotte at muntik nang maibuga ito. "Robbie, ano ang DNA test?" Tanong ni Ellie nang may kuryosidad. Isa itong medikal na pagsusuri na tumutukoy kung magkaugnay sa dugo ang dalawang tao, paliwanag ni Robbie. Bulong ni Ellie na halatang hindi pa rin lubos na naintindihan. Naipagawa na ang mga pagsusuri at tiyak na mga anak niya sila, sagot ni Charlotte bago mabilis na pinaalalahanan ang anak. "Robbie, huwag mo nang banggitin muli ang tungkol dito, okay ba? Masasaktan sila kapag narinig nila." "Sige," tugon ni Robbie bago tumango at nagtanong, "pero bakit bigla tayong pupunta sa F-Nation?" "Ayoko pumunta sa F-Nation. Gusto kong bumalik sa H-City," malungkot na sabi ni Ellie. "Hindi ko maipaliwanag ngayon kung bakit kailangan nating pumunta roon," mahinahong sabi ni Charlotte, "ngunit magtiwala ka sa akin. Kahit saan tayo mapunta, aalagaan at mamahalin ko pa rin kayong dalawa." "May problema ba si Uncle Dan?" tanong ni Robbie, na matagal nang nakararamdam ng kakaiba. Mommy, naiintindihan ko kung pansamantalang gusto tayong ilayo ni Uncle Dan para manatiling ligtas tayo," seryosong sabi ni Robbie, "ngunit hindi na kailangang pumunta sa F-Nation. Pwede naman tayong bumalik sa H-City." "Hindi na ako babalik sa H-City." Natarante si Charlotte. Malapit ng mag-alauna at kailangan na nilang umalis papunta sa paliparan. Naghihintay na rin sa labas ang lahat. Kaya't wala na siyang oras upang magpaliwanag pa. Ang tanging nasabi niya ay, "May sarili akong plano. Sana maintindihan ninyo na kahit saan tayo mapunta, mananatili kayong mga anak ko, at palagi ko kayong mamahalin." Tumahimik si Robbie. Nakayuko siya ng malungkot. Malungkot na nagtanong si Ellie, "Ibig bang sabihin noon, hindi na natin makikita si Daddy?" "Hindi ba't sinabi ko na, susunduin kayo ng daddy ninyo makalipas ang 45 araw, mahinahong sabi ni Charlotte habang hinahaplos ang mukha ng anak. "Sige na, maging mabait at magbihis na kayo. Aalis na tayo papunta sa paliparan. Pero wala na tayong koneksyon kay Daddy. Hindi pa natin alam kung ayos lang siya," umiiyak na sabi ni Ellie, "paano kung may nangyari sa kanya?" Hindi kinayang tiisin ni Charlotte ang lungkot ng anak. Sa huli, napapayag siyang tawagan si Zachary. "Paano kung ganito na lang? Tatawagan ko siya ngayon at aalamin kung ayos lang siya." "Sige," sabik na sagot ni Ellie habang tumatango. Tinawagan ni Charlotte ang numero ni Zachary ngunit, gaya ng inaasahan, hindi ito maabot. Kaya agad niyang tinawagan si Ben, at agad namang sumagot ang linya. "Miss Lindbergh." Nagulat si Ben. Hindi niya inaasahan ang tawag mula kay Charlotte. Bago umalis si Zachary upang magpagamot, nag-iwan siya ng mahigpit na utos. Maaaring huwag pansinin ang lahat ng tawag, ngunit kapag si Charlotte ang tumawag, kailangang sagutin. Bakit patay ang telepono ni Zachary? Diretso agad na tanong ni Charlotte. Kasulukuyan pong hinaharap ni Mr. Noct ang ilang problema sa M-Nation. May nangyaring insidente sa headquarters, kaya kinailangan niyang putulin ang lahat ng komunikasyon upang maiwasan ang paniniktik, palusot ni Ben bago magtanong, bakit po ninyo siya hinahanap? Ipapaabot ko po kay Mr. Bruce ang inyong mensahe. Ayos lang. Miss lang siya ng mga bata, sagot ni Charlotte. Ramdam niyang may kakaiba, ngunit dahil tila sinasadya ni Ben na huwag magbigay ng detalye, hindi na siya nag-usisa pa. Nakiusap na lang siya, pakiusap, ipasabi na lang sa kanya na tawagan si Robbie kapag may oras na siya. Naiintindihan, maayos na sagot ni Ben. Salamat, sabi ni Charlotte bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay humarap siya sa mga anak at sinabi, narinig ninyo, hindi ba? Abala lang ngayon ang daddy ninyo sa trabaho, pero tatawag siya kapag may oras. Sige, mahinahong tugon ni Ellie habang nakabusangot at tumatango sa pagkadismaya. Salamat, Mommy.
Ramdam ni Robbie na may kakaiba ngunit hindi niya matukoy kung ano, kaya't sumunod na lamang siya ng tahimik sa kanyang ina.